Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Halatang halata mga ka-Wonder, na nakakatawa itong mga depensa ng kampo ni VP Sara Duterte. Kahit na yung ang nakausap ko kanina, itong mga college students, napanood namin yan, pinakita nila sa akin yan, kahit sila mismo ay natatawa. Kung ano-ano nang ginagamit na palusot. Nandiyan dyan yung assassin, contract, nandiyan dyan yung taxpayer, ang dami na sinasabi lang abuse na naman. Alam natin na ang Korte Suprema ay kinatigan sila na naging violation nga sa procedure. Kaya nag-antay na naman ng 1 taon dahil sa 1-year bar rule. At ngayon ay sabi ng Korte Suprema ay bigyan nyo ng due process dahil hindi raw si Sara nabigyan ng due process. Yun ang sabi ni Sara Duterte. At ngayon siya ay binigyan naman ng due process. Hindi naman siya sumisipot. Ang sinasabi niya naman parang nasobrahan na naman. Kaya tawa ng tawa itong mga kabataan sa kanya, mga ka-Wonder. Ngayon, itong ibinaba ng SC, na sabi nga nila, bakit may nagtatakpa lang ng SC yan? Dahil yung Korte Suprema dyan, mostly mga appointed ni Digong yan. Sabi nga ni Percy Lapid, tsaka nitong isang si Kent, sabi niya na itong mga ito ay kabrad ni Duterte, mga appointed. Alam nyo na, tayo may fraternity rin. Pero pag mali, walang takipan. Dahil tayo naglilingkod sa bayan, hindi sa fraternity o hindi sa tao, kundi sa buong sambayan ng Pilipinas. So may paliwanag dyan itong isang abogado na si Attorney E.J. Fabrica. At tila nag-backfire ang desisyon ng Korte Suprema. Akala ng kampo ni Sara Duterte, ito'y makakatulong sa kanya. At nag-file nga yan ng ad cotelum. Simply, an answer that is not an answer. So yun, bakit? So bigyan natin siya mga ka-Wonder ng tatlong perspective. Siyempre, ang usapin ngayon hindi lang legal, hindi lang politikal, dahil pati ang moral na issue ay nasasangkot na rito. So ano ba yung legal perspective yan mga ka-Wonder kung bakit sinasabing nag-backfire? So yung idea niyan mga ka-Wonder, kasi inaasahan nga ng kampo ni VP Sara Duterte na ang pag-akyat ng usapin, itong impeachment complaints or trial na usapin sa Korte Suprema ay makakapigil sa proseso. At isa pa, tuluyang mapabasura ang reklamo dahil hoping na gaya ng ginawa noon last year. At sabi nga ni Attorney Francis, there's no way because everything sa side ng House of Representatives as per instruction mula sa SC ay sinusunod nitong House of Representatives. Ultimo mga ka-Wonder, ito nakakatawa. Itong salitang mini trial kanila na ring pinapatos. Dahil alam naman nila mga ka-Wonder na ang trial proper ay mangyayari sa Senado. At ito ay for layman's term lang, for those na hindi naintindihan yung proseso o yung mga termino dyan, para lang mas maintindihan nila for the sake of those nga na who aren't able to comprehend yung mga malilalim na legal terms or expression. So kaya ginamit na lang yung salitang yan para mas maunawaan yung mini trial. Pero hindi yan rason para gamitin mo para ibasura. Nakikita natin mga ka-Wonder, they will exhaust everything just to trash itong impeachment complaint laban kay Sara na humihiling sila dyan sa Korte Suprema. So paliwanag ni Attorney Fabrica rito mga ka-Wonder na imbis na mapigilan ito, kaya nga nag-backfire, lalong nabigyan ng linaw ang proseso. Lalong nabigyan ng linaw yung process na talagang dapat isagawa dyan sa House of Representatives na hindi nga nila nirerespeto na sinasabi nga nilang you don't have jurisdiction over us. So, ang mangyayari niyan mga ka-Wonder ay maaring matuloy ang paglabas ng ebidensya sa mas mababang kapulungan. Yung lower house, yung sinasabi natin. Yan yung House of Representatives. Tinatanong nila, ba't tinawag ba yung lower house, Mark? Kasi noong araw, hindi naman dyan yan nakalagay, hindi naman magkahiwalay ang Kongreso. Pag sinabi kasing Kongreso, it is composed of Senate and House of Representatives. Ang Senate is nasa taas, Kung hindi ako nagkakamali, dyan sa may Liwasan, National Library, basta dyan yung kanilang office noon. Hindi ko na inaabutan kasi matagal na yan,
Pero ayon sa pagkakasabi ng parents ko, doon yan, magkasama yan. Na ang Senate ay nasa taas at pagbaba mo, yung House of Representatives, sa baba naman yung office, kaya tinawag na lower house. Parang ganun ang explanation. So ngayon, dapat dumaan yan sa House of Representatives dahil paulit-ulit nga, dahil nakasaad sa ating Philippine Constitution 1987 na ang House of Representatives sa ilalim ng saligang batas na ay may kapangyarihan na mayroong silang impeachment o sila yung pwede mag-impeach dun sa mga impeachable officers o officials ng gobyerno when it comes to official or to impeachment complaints. So una, pati yung pag-iimbestiga dyan, yung mga preliminaryo nang gagawa sa House of Representatives at dyan na-determine kung ang kaso ay may probable cause o wala. Kaya sinasabi kasi nitong mga DDS na wala. May nabasa akong text. Senate, walang jurisdiction. House of Representatives, walang jurisdiction. Korte Suprema lang. Alam mo naman. Diba? Bakit? Narinig kasi nila yan dun sa maling nagpapaliwanag. Inabsorb. Kumalat. Kaya yun, ang naging naratibo. Ibig sabihin mga ka-wonder na kahit umabot ito sa Korte Suprema, itong legal documents or arguments, ang factual evidence mga ka-wonder, ang ebidensya ang tinutukoy natin, karaniwan mga ka-wonder, ay inilalatag muna sa House hearings, doon sa House of Representatives. Kaya yung sinasabing mga ka-wonder na hindi napigilan yung proseso na nagba-backfire ito ngayon, mas lalo nagkakaroon ng pagkakataon na mailabas ang mga ebidensya laban kay Sara Duterte. Tuwa ako dito sa post na to, na hawak ni Sentry yung documents. Ito yung bank records na parang ang pagkakaalam ko Trillanes was just expecting na nag-deposit siya to find out kung may bank account dyan si Digong sa Julia Vargas. And to his surprise, parang nagkaroon pala ng joint account yung dalawa. At marami siyang na-discover dyan. And perhaps we will be able to find out and discover things that we don't know underneath those accounts. So, kung ito hindi nga napigilan yung mga proseso dyan, mga ka-wonder, lalo nagkaroon tuloy ng pagkakataon, mailabas ang mga ebidensya at mga preliminary witnesses dyan. If not Madriaga, si Sentry. Kaya nangangatog-ngatog na. Kaya nga, pina-waive yung bank access ni Sara at ayaw cross-examine. Halatang halata, talagang yung mga kultong DDS na hindi talaga ayaw buksan yung utak nila. Basta-basta yun wala ka nang magagawa dyan. Dapat yan yung mga pag nalalaman niya na kahit mali na talaga, na-discoveryan na beyond reasonable doubt, na talagang proven na ang probability is napakataas, talagang dapat yung mga ganito hindi dapat pabobotohin. Yan yung mga isa sa mga sinasalang na dapat merong panuntulan yung COMELEC na i-screen ang bawat botante kung ikaw ba ay isang credible, kung ikaw ba ay sound mind para bumoto. Kasi ginagamit na lang nagiging numbers game na lang yung eleksyon. Paano yan? Paano natin mailuluklok yung tamang leader kung numbers game na lang lagi? Na ang opinion nagmumula dun sa mga hindi sound mind. Naalala ko mga ka-wonder ako po'y nagkasakit na-determine ako ng depression. Pero despite meron ako niyan, pinilit kong magtrabaho. So kahit na alam ko yung sagot, mas alam ko pa nga yung sagot dun sa iba na mas matagal na Minsan nagtatanong sila, ano bang gagawin dito? Alam ko yung sagot. But I have this fear na although I know the answer, pero hindi ko gustong sabihin. Ayokong execute. Meron akong ganun sakit noon. Kaya even though I know, nagtatanong pa rin ako just to double check, triple check at nakukulitan na sila. But they don't know that I had that condition. And thankfully, by God's grace, gumaling na po ako. Na noon talagang alam ko. May time naman na okay ako. Kaya pag may mga walang magsusupervise, nagtatanong sila sa akin, ano ba sa tingin? Binibigay ko yung sagot at yun naman talaga yung sagot. Pero that time, para kang nabobobo. Kasi nga, you are in the condition na hindi mo makontrol. But in fact, you have the control just to condition your mind. I don't know nga.
dito nga sa sinasabi natin. Kasi ang sagot dyan, ang gamot dyan, tinetherapy ka, ine-educate, inaayos yung ano mo, yung sinasamon yung soundness ng mind mo. Ito nga ginagawa natin in that case, similar, no? We are appealing, no, to this DDS na those na nabound, no, parang naging bihag, na hypnotized dahil hindi na sila nagre-rely, nagkikling dun sa instruction, sa clarification ng ini-instruct sa kanila, na nilalak nila pagdating doon. And this is one of that. Now we are summoning, we are pleading, parang gano'n, no, sa kanila na makinig kayo. Hindi kasi ito para sa amin, pati ito ay sa inyo rin, mga ka-wonder. So pagdating dyan sa mga argumento sa kampo ni Sara Duterte dyan sa Korte Suprema, kasi nga inaakyat nila at inuungot nila na gumawa ng paraan, no? Lumulutang tuloy na yung depensa at naratibo nito na binabanggit, no? Kaya nitong taxpayer na sinasabi nila, mga taxpayer kami, no? Kaya yung taxpayer burden na argumento na yan, ay sinasabi na pabigat lang sa amin yan, imbis na ang asikasuhin itong mga problema, nagbabayad kami ng tax, bakit inuuna pa yung mga impeachment na yan? O wala raw basihan, wala raw sapat na basihan. No? Wala raw sapat na basihan yung mga yan. At bilang taxpayer, may meron din responsibilidad ang gobyerno sa kanila. Tutukan din daw sila. Pero sa legal analysis, mga ka-wonder, mahina itong mga ganitong mga pautot. Ano? Kasi nga, may sapat na aligasyon, no, ng wrongdoing para dito kay Sara Duterte. Meron kasing ebidensya na dapat niyang ipaliwanag. Kumbaga, may nakikitang prima facie. I'm sorry dun sa term kung may sapat na, no, kung yun ang tingin nyo, hindi sapat. Dahil ang kailangan dito, mga ka-wonder, may accountability sa publiko. Yung usapin. Yan hindi pwede yung palagpasin yan dahil ba may krisis. Pwede namang i-handle ni PBBM yan. Ito naman hinahawak ng ng House of Representatives as mandated to them na dapat nilang asikasuhin. At hindi pwedeng ipalusot-lusot na yung mga yan para lang makalusot. No? Ginagawa niyong scapegoat yung mga nangyayaring yan. At yung sinasabi nila na walang kontrata yung assassin, doon ako natatawa. No? Alam niyo, sa mga palabas, yung mga sinasabing Mission Impossible, binigyan sila ng mission and this message is self-destruct in 5 seconds or in 10, something like that, masisira. Walang ebidensyang matitrace. Ganon din sa mga assassin, as much as possible, ayaw nila. May mga nakita nga natin, ayaw magpakita ng assassin. Diba? As much as possible, they don't want any trace or hint of evidence that it will link dun sa kanila pabalik, magbabackfire sa kanila yung gagawin nila. So the same thing dito, no, na wala raw kontrata yung hinire na assassin. Yun ang claim nila. Na matatawa ka, mga ka-wonder, no? Na yung allegation dito sa hired na nga ito, ang depensa nila, wala raw kontrata. Pag walang kontrata, walang ebidensya. Natatawa ka, no? Doon nga sa mga kriminal, gusto nila, walang matitrace, kaya binubura nila. Sinusunog, binubura. Iba, tinatagal yung mga kanilang fingerprints. Ba't dito? Pinipilit nilang walang kontrata, walang ebidensya. Yun lang sinabi ni Sara to the social media, to the national, mainstream media. Sinabi niya, no, na nag-hire siya, na kapag may nangyari daw sa kanya, papapatay, ganito, ganyan. At no joke. Tatawa ka, mga ka-wonder. So, yun ang problema sa argumentong ito dahil sa batas natin, mga ka-wonder. Hindi kailangan ng written contract. Matatawa ka, no? Kailangan may written contract, ha? Siguro meron pa diyang mga job description. You must be single, no? At least 5 in height para mabilis kang kumilos. Mga ganun, ano? At least wala kang pamilya para pag natigok ka, hindi kami magagastusan na mapunta sa pamilya mo o kaya may pamilya ka, ito matatay. Wala namang ganun mga nakalagay sa contract, no? Na para mapatunayan ang conspiracy o krimen. Natatawa ka na lang, mga ka-wonder, sa mga ganitong palusot, no? Dahil sapat na, mga ka-wonder, yung testimonya. Siya pa lang, nakita mo na no? Na siya mismo'y nagsasalita. Tapos may pahanap-hanap pa ng kontrata. No, isa pa yung kung may circumstantial evidence at yung communications, mga ka-wonder, maaring gamitin yun, ano? Sapat na, hindi na kailangan yung mga sinasabi natin
na kailangan may kontrata kayo. Kaya ang mga ka-wonder, yung simpleng wala raw kontrata ay hindi sapat para ibasura yung aligasyon. Etong sinasabi kasi ng mga ka-wonder, yung motion to dismiss o ma-technical itong House of Representatives, karaniwan na lang mga ka-wonder. Alam natin yan na ito'y taktika na. Wala nang maisip itong kampo ni Sara. To think na magagaling eh. Actually, yung isa sa abogado na dyan, yung Fortune, maliit pa ako, high school or college days, inaabangan ko na yan. Na hangang-hanga ako dyan, dalawang magkapatid yung Fortune. No? Na talagang magagaling. Pero sa hirap siguro ng kaso ni Sara Duterte, wala na silang mairason. Grabe. Ano kaya sasabihin natin? Kaya kung ano-ano na lang, nagmumukha na lang tuloy komedya mga ka-wonder. So karaniwang taktika, kinu-question dyan yung jurisdiction, yung form of complaint, at yung constitutional defects. Yan yung hinahanap nila. Na kung may jurisdiction ba, kaya nga sinabi lang, wala kayong jurisdiction sa amin. Alam yan ng mga abogado na kaya pwedeng gamitin ito sa Korte Suprema. But mali. Alam niyo kung bakit? Kasi nakastipulate sa ating saligang batas na ito ay sakop ng House of Representatives na ang impeachment ay ginaganap sa kanilang chamber at dyan nililitis at pinapakita yung mga ebidensya. Kaya yung mga sinasabing walang jurisdiction is nakakatawa talaga mga ka-wonder. Ayaw lang nila, wala silang respeto kung baga ganun. At yung form of complaint, yung complaint sa kanya, ano ba to? Ito yung mga gawain o yung kinomplaint sa isang official which is impeachable. At dyan nga rin yan magaganap sa House of Representatives. At naghahanap sila dyan ng constitutional defects. Na yun na nga, ito ba'y dumaan sa tamang procedure constitutionally? No, ako ano man yung mga sinasabi nila, pati yung form of complaints na sinasabi nila. Pero kung hindi kinagat, no, ng Korte Suprema, lalabas na walang fatal flaw ang reklamo. No, kasi tinitingnan dyan yung mayroon kang flaw, sumunod ka ba? Sabi ng Korte Suprema, by the book, ito notebook nyo, kung ano man saan nyo sinulat yung inyong mga proseso dyan, balikan nyo yan. Ito yung dapat nyong gawin. So, hands off na, sabi nga ni Attorney Falsis. Dapat hands off. As much as possible, dapat hands off ang Korte Suprema dyan dahil ito'y nasa ilalim na ng House of Representatives. Kaya tuloy ang proseso mga ka-wonder. Sa political naman na perspective mga ka-wonder, kanina legal, ngayon political. Dahil alam natin ang impeachment ay hindi lang siya legal. It is also more on political pa nga eh. Partially, parang sa akin parang partially na lang itong legal. Kasi gagamit pa rin tayo ng mga legal basis niya. Kaya nga hindi Supreme Court ang humahawak niyan eh. Ang humahawak niyan is quasi itong Senate, itong House of Representatives, tsaka itong Senado. Dahil this is of course more of political. So in strategic miscalculation dyan, kung tama ang backfire analysis na sinasabi ni attorney. Kasi pag akyat nito sa Korte Suprema, kung umakyat ito, na sinasabi nga nilang ginagamit nilang strategic miscalculation, sinasabi nga nilang ayon sa perspective na ito ba ay pag inakyat sa Korte Suprema dapat sana ay shield ito, no? Pero ang nangyari, imbis na naging shield na pang shield nila laban sa House of Representatives at sa Senado, ang nangyari naging spotlight pa. Natutok sa kanila yung highlights at yung talagang nadiin pa. So ang resulta mga ka-wonder napag-uusapan tuloy yung mga issue. Kahit sa mga optics, nagkakaroon na. Kahit sa mga public, mga forum niya, mga private forum, social media, napag-uusapan. No? Kahit mga DDS nagsasabi, dapat ipaliwanag niya. Kaya nagiging visible ang kaso tuloy. The more, sabi nga, the more you try to conceal yung sabi ngang basura, it will come out because the more it stays na natatakpan, hindi nagkakaroon ng natural na paglabas ng release, lalong bumabaho. Nabubulok na kasi. So mas nagiging obvious, mas lalong nagiging conspicuous, na very obvious na. Kaya ito'y na-amplify, yung amplification effect na tinatawag sa politika, kapag sinusubukan mong pigilan ang issue, mga ka-wonder, mas lalo itong lumalaki. Kagaya ng apoy. Ano ba ang tamang pampatay sa apoy? Ginagamit ng bombero dyan, yung mga tubig. No? Hindi lang basta tubig, kailangan malakas yung pressure ng tubig. Kasi minsan, pag tubig, minsan lumalakas dahil sa hina ng tubig. Pero ganun pa rin tubig na ginagamit para pampatay ng apoy. At yung fire extinguisher,
Paano yung kinagamit mo, yung mga brake fluid, yung mga langis? Lalo yang ma-amplify. Parang ganun ang ginagamit ni Sara Duterte sa kanilang kampo. No? Na imbis na yan, lalo tuloy lumalaki yung issue. Kaya tinatawag itong Streisand effect. No? Hindi yung kaya Barbara Streisand. Ano? Ito yung term, mga ka-wonder. Ito yung phenomenon political term. Ano? Na yung kaso, lalong na imbis na maisuppress, no? Mapigilan, at hindi madinig ng taong bayan, is mas lalo itong napopokus dun sa tinatawag na magnifying glass, na ma-magnify, at nagiging sentro ng diskusyon. No? At yung mga institutional dynamics, mga ka-wonder, itong House of Representatives, sila ay investigative. Pagdating sa Korte Suprema, ito yung mga constitutional. Nire-review nila yung sinampang kaso, legal review. No, kapag hindi nakialam ng gusto ang Korte Suprema, ibig sabihin, mga ka-wonder, pinapahintulutan ang political process na tumakbo. Kasi nga, sabi nila, there's no reason. No, hands off na dapat dito kasi binigay na instruction. And carefully, the House of Representatives, no, they are following by the book yung instruction ng Supreme Court. No, kaya nangyari yan. Nangyari kasi noon walang due process. Ngayon binibigyan nila, sinusunod na nila. Kaya there's no way, according to Attorney Falsis, that the Supreme Court will meddle, will put their hands, will put their hands on this case. So dapat walang kamay dyan. At pagdating naman, mga ka-wonder, dun sa moral, kanina legal and then political, pagdating naman sa moral perspective, mga ka-wonder, nagkakaroon ito ng accountability versus technical, no, defense. So yan, may moral tension kasi, mga ka-wonder. Kasi puro nangyayari na, batas, sila na lang nag-uusap. Paano kami? Sabi ng tao, we are also part of this country as a democratic country. No? Kaya yung sabi ng kampo ni Sara, gumagamit sila ng technical legal defense. No? Yung kampo ni Sara Duterte, while yung mga kritiko, naghahanap ng katotohanan at accountability. No? But the moral question is, sapat ba ang technicalities kung may seryosong aglegasyon? That is why the public, we demand to know the truth behind how the 612, the 125, and even yung sinasabi ni Attorney Falsis, we're not just talking about those over 500 million. We're talking about 8 billion, no, na dapat litisin. At ito namang sinasabi na nakakatawa, yung hard assassin, mga ka-wonder, na issue. Kapag aligasyon pa lang, mga ka-wonder, ito ay napakabigat, no? At hindi ito implikasyon sa rule of law. Pero sa moral expectation, mga ka-wonder, dapat malinaw, dapat transparent, at dapat may investigasyon. Yun yung sinasabi ron natin. Yung taxpayer naman na argument, alam na natin, no? Binanggit na natin kanina, binabanggit ito ng mga kritiko na kinikriticize nga sila na ginagamit nila na kung ano-ano na ginagamit yung taxpayer bilang depensa. Pero nga ulit, ang position kasi rito, mga ka-wonder, is public office. Then again, yung sabi, public office is a public trust. So yung ikaw bilang isang nilagay dyan, yung pinagkakatiwalaan ka ng publiko. Kapag ito'y hindi mo ginawa at talagang sinasadya mo, yung sinasabing culpable violation of the Constitution, dapat kang managot sa taong bayan. In moral framing, mga ka-wonder, na ang pananagutan sa publiko ay hindi pwedeng iwasan dahil sa pamamagitan lang ng sinasabing gastos argument. No? Hindi mo pwedeng ilusot yan. So finally, mga ka-wonder, ang sinabi ni Attorney E.J. Fabrica ay naakala ni Sara Duterte na ito ay makakapabor sa kanila sa tulong ng Korte Suprema. Pero ang nangyari, na-backfire pa. In other words, hindi napigilan ang proseso, mas lalong mabubuksan ang ebidensya. Kaya, mga ka-wonder, yung sinasabing sa legal term na depensa nila, walang kontrata, o mga taxpayer burden ay hindi sapat para ibasura ang seryosong aligasyon. No, at sa moral naman, again, ang tunay na tanong, may pananagutan ba? Sa tingin nyo, mga ka-wonder, may pananagutan ba si Sara Duterte? Comment down below your opinion. Handa bang harapin ang ebidensya? Hanggang dito lang tayo, mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin at ma-reaksyonan. Please give it a thumbs up if you like this video para may introduce ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila na nag-backfire lang itong mga apila ni Sara Duterte sa Korte Suprema. Please subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, mga ka-wonder,
God bless.